Mga idol, isang napakainit na ulat ang lumabas mula kay NBA insider Mark Stein. Si Chris Paul ay determinadong makabalik sa Los Angeles para sa kanyang ika-21 na season sa NBA. Matapos maglaro ng lahat ng 82 games bilang starter para sa San Antonio Spurs ngayong 2024-25 season, kahit sa edad na 39 years old, hindi bumitaw si CP3. Nagtala siya ng 11.4 points, 6.8 assists at 1.2 steals per game, habang pinatunayan na hindi pa tapos ang kanyang misyon sa liga. Ngayon, kung Los Angeles ang target niya, malaki ang tsansa na ang Los Angeles Lakers ang kanyang piliin. Hindi lang dahil malapit ito sa kanyang tahanan, kundi dahil narito ang matagal na niyang kaibigan na si LeBron James. At higit sa lahat, ito na ang pagkakataon ni Chris Paul na makabawi sa mga Lakers fans. Matatandaan natin na noong 2011, halos maging Laker na siya, pero kinansela ng NBA ang trade na magdadala sana sa kanya sa purple and gold. Isang what-if moment sa kasaysayan ng NBA, at ngayon may pagkakataon siyang tuluyang isara ang unfinished chapter na yon. Ngunit hindi lang Lakers ang interesado. Ang Dallas Mavericks ay isa ring posibleng destinasyon para kay CP3. Ayon sa ulat, interesado rin ang Mavs na kunin si Paul gamit ang kanilang $5.7 million exception, lalo't injured pa rin si Kyrie Irving sa simula ng susunod na season. Sa tabi ni Anthony Davis at Cooper Flagg, maaaring maging valuable contributor si CP3 bilang veteran playmaker at leader habang wala pa si Kyrie. Kaya ang tanong ngayon, sa pagitan ng Lakers at Mavericks, saan nga ba mas makakakuha ng championship shot si CP3? Sa reunion kasama si LeBron sa Hollywood o sa bagong partnership kasama si Davis sa Dallas? Samantala, tila hindi lang ang Portland Trail Blazers ang gumawa ng matinding ingay sa 2025 NBA Draft. Nakinabang din dito ang Los Angeles Lakers at heto kung bakit. Sa ika-16 overall pick, pinili ng Blazers ang 7'1" Chinese sensation na si Hansen Yang, isang kilalang dominanteng big man mula sa CBA na may malawak na fan base sa buong China. Ayon sa mga ulat, bukod sa kanyang basketball skills, malaki rin ang dahilan ng pagpili sa kanya ay business potential, lalo na't malaki ang market ng China at posibleng ito na ang hakbang para makahatak ng investors o buyers para sa franchise ng Portland. Matagal nang bukas sa ideya ng pagbebenta ang kasalukuyang may-ari ng Blazers, kaya hindi malayong ang pagkuha kay Hansen Yang ay bahagi ng mas malawak na plano para sa global branding at franchise sale positioning. Pero habang abala ang Blazers sa pagbubukas ng negosyo, nagbukas din sila ng pinto para sa Lakers. Dahil overloaded na ngayon ang Portland sa mga big men, kasama na sina Donovan Clingan, Duo Preeth, DeAndre Ayton, Robert Williams III at ngayon nga si Hansen Yang. Malamang ay magbawas sila ng frontcourt depth sa pamamagitan ng trade. At ayon sa mga ulat, willing nang i-trade ng Blazers sina Robert Williams III, DeAndre Ayton at forward na si Jerami Grant. Tatlong pangalan na maaaring maging target ng Lakers lalo't nangangailangan sila ng defensive size, veteran presence at frontcourt depth na kayang tumulong agad sa rotation ni LeBron at Luka. Kung matuloy ang trade talks, posibleng makuha ng Lakers ang isa sa mga veteran bigs o forwards ng Blazers sa mas abot kayang halaga dahil alam ng lahat na kailangan ng gumalaw ng Portland para i-balance ang kanilang roster. Isa lang ang malinaw, ang draft pick ng Blazers kay Hansen Yang ay hindi lang makakabago sa kanilang franchise image, kundi pati sa galaw ng ibang team tulad ng Lakers na laging nakaabang sa trade opportunities. Kayo mga idol, tingin nyo ba dapat nang kumilos ang Lakers habang mainit pa ang sitwasyon sa Portland? Comment na at pag-usapan natin yan.